Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessels, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray, kayo pong magpala. Ang pag-aaral ngayon, natataon naman ito na papanahon din. I pray, magpalain yung bawat isa. Maintindihan namin, Panginoon, apektado kami lahat sa ganitong klase ng mga umiiral na philosophy rin po, Lord, sa libutan. Di bago to, Lord, inunti-unti na sumikat sa West muna, then sa buong mundo. I pray, tiwala kami ng iyong salita, Panginoon, ng pinaka-source ng katotohanan. Ito ay laging relevant sa amin, especially pag tiwalaan namin to, Lord, makita namin kung paano nag-work to, Lord, at maayos para sa bawat isa. So I pray, again, pagpalain yung bawat isa. Ang katotohanan na may pahayag, kayo malulati in the end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kabuna po. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. So, medyo may idea na kayo, no? So, ito yung ating Sunday School Memory Verse. Medyo mahaba, pero sakto lang. So, ito yung laging nabobrought up. Panahon natin. Bago lumakas loob ng bakla na yan, nauna muna itong mga feminists. Kaya ang title po natin ngayon, Do Not Be a Feminazi. Familiar ba kayo doon? Feminazi. Subtitle natin, A Christ-honoring home is not a feminist home. Amen. So basta para sa mga babae lang yan, para sa lahat to. Damay-damay ito eh. So this time, bigyan ko lang kayo ng idea ano yung feminism. Familiar na siguro tayo dyan. Actually, mayroon tayo dapat na planong di ba? Seminar about this, pero walang masama. Unahin lang natin, mapasadahan, kung kailanganin pa, feminism, yan. Masahin ko sa inyo, summary lang, na short. Feminism is a range of socio-political movements. So, hindi lang isa to, hindi lang to isang grupo, hindi lang ito matagal na po to. Tingnan ko, makikita ko dito yung nag-umpisa, no? Originating in the late 18th century. Okay, ito nyo na, tagal na rin. Pero tapusin ko lang itong main paragraph. Feminism is a range of socio-political movements and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal, and social equality of the sexes. Feminism holds the position that modern societies are patriarchal. Tagalog, yung mga modern society daw, masyadong makampi sa lalaki, mga tatay. Talaga, sa Bible pa ganun eh. So yun pa lang, umpisa pa lang, meron na agad na maling assumption, no? They prioritize the main point of view. Yan ang ibig sabihin ng patriarchal. Patriarch. Yan ang tawag di ba? Sa Abraham, Isaac, and Jacob. Sa Abrahamic faith, no? Basically, Christianity and Islam. Pero then again, tayong pakialam sa Islam. And that women are treated unjustly in these societies. So yung Islam, parang sila yung nagiging dyan, parang sila sinisisi. Obviously, mali rin naman sila, di ba? Pero yung apat yung pwede mag-asawa ng apat na babae, lalaki. Bukod pa yun sa ibang no? Obviously, sila David and Solomon, nagkamali naman yun. Hindi naman sinabi ng Diyos na gawin nila yun. Magkaiba yun. So yun, kaya nga yung Islam, laging pinopoint nila yan. Pero actually, yung iba nga ngayon, iniiwas yung Islam eh. Kaya may challenge yung mga Kristiyano sa mga left. Sabi nila, lagi na tinitira yung mga Kristiyano, actually tinitira nila eh. Bakit yung mga Islam di na tinitira?
Kasi nga, ganyan yung woke, ideology. Pag ikaw ay, ang tawag dyan, minority, pero pinipili nila kung sino minority. Saan na ba ako? Efforts to change this include fighting against gender stereotypes. Alam yung stereotypes? Sinabi stereotypes, yun yung mga, ang tawag nila dyan is yung parang uso, norm, no? Tingnan ko na nga. So again, di naman minsan talagang masama yan, pero minsan hindi. Familiar lang tayo. Stereotype to make, hindi yan. Ito. Something conforming to a fixed and general pattern. Ganun na talaga yun. Kasi may mga bagay na ganun talaga. Ngayon, yung iba, kaya nga itong mga bakla, ginagawa nilang nino-normalize nila. Sila nagsabi nun, sabi nila, normalize, ganyan. Para hindi na daw sila apihin, dapat maging normal. Kaya nino-normal kasi hindi normal. Intindihan nyo ba yun? Pinipili tayo halos. Kaso nahalata rin natin, no? So, yung stereotype. And improving educational, professional, and interpersonal opportunities and outcomes for women. A person who advocates for feminism is known as a feminist. So, basically, parang may magandang dito, di ba? Parang galangin natin mga kababaihan, wag bastusin. No, tama naman yun. Kaso nangyayari, may mga misrepresentation na nangyayari. Katulad nung nabanggit nga dyan, no? So, kailangan gawin natin sa mga babae to kasi unjustly sila. So, ang tanong muna, sinong unjust? Kunwari, Islam, di sa kanila lang yun. Ba't may apply yan sa pero, anong nangyari ito? Sabihin ko na lang mabilis, Ito pala yung symbol nila, di ko pa nakita to. Nazi. Kaya Feminazi tawag natin So matagal na siya, originating in late 18th century Europe. Feminist movements have campaigned and continue to campaign for women's rights. So including the right to vote, run for public office, work, equal pay, own property, receive education, enter into contracts, and have equal rights within marriage and maternity leave. So kung napansin nyo doon, marami doon is natupad na. Di ba? Society natin, pwede nang bumoto yung mga babae, dati hindi. Run for public office. Yan. Sa US, wala pa naging babaeng, munti ka na. Pero marami ngayon, puro babae na rin, di ba? Sa Italy ba yun, babae na rin, no? Equal pay, ito yung medyo controversial din. Okay? Kasi yung pay dapat nakadepende yan sa kakayanan mo. Ngayon, may mga babae nga, mas malaki pa sweldo sa lalaki, marami. Ano pinaglalaban nila? Then work, so marami na nag-work ngayon. Own property, wala problema dyan, nasa Bible naman yan Pero kasi sa mga may society din talaga na, katulad ng Islam, talagang mababa ang tingin sa babae. So mali rin naman. Anyway, may maganda, may hindi. Ito pa yung gender neutral language. Ano sabihin nun? Huwag mong sabihin, ay babae ka. Huwag mong sabihin babae, basta tao. May mga ganun, kaya pati Bible binabago nila Pati bakla nga yung pinapasok sa agenda nila. So may tinatawag na gender roles, parang ayaw nila ng gender roles. Ba't mo sabihin yung babae, sa bahay lang, ba't ganun? Okay, so in a way tama, in many ways mali. Kaya, hindi ko na usa-isahin to. Alam nyo na yan, yung ibang bagay dyan, naramdaman niya yan. Again, sabihin ko na nga, ibang maganda, iba maraming mali. Yung mga maling ideologies, ganyan po ang entry talaga sa society. Hindi naman yan laging mali agad Katulad nga, lahat ng kulto din, ganun din. Lahat siya may katotohanan din. Hindi pwedeng wala. So, later, tas saka nila ito twist, no? Parang mga Muslim daw, pag pumasok kayo sa isang Christian country, ang laging palabas yan, pareho lang naman tayo ng Diyos. Yung mga hindi alam, hindi lang mag-iisip,
obviously hindi totoo yun, pero mag-aano sila sa tolerance kasi sila yung mahina. Kumari sa isang, sa US, ganyan, sa Europe. Then later, sila yung magdo-dominate. Susubukan nila at least. So, ganyan po yung mga kulto, ganyan din yung mga maling ideologies. Hindi ko sinasabi to as a Christian lang. Okay, obviously tayo ay very, kung makatotohanan ka, patas ka din eh. So, mapapansin niyo sa ating pagkatakin ngayon, no? Eh, basta kasi lalaki kayo. Makikita natin. Kayong magusga. Okay, kaya isa-isa lang ito. Pero may summary ako dito ng mabilis. Para ano ba yung summary ng 1 Peter? Hindi po ito yun kay Peter, obviously, no? Mga ano ni Paul. Ito yung natakil din, but especially sa Old Testament. So, summarize lang natin. Ang summary niyan, yung mga unang parts dyan, of course, yung tinutuko yung karamihan para sa babae, di ba? Napansin nyo naman eh. Yung last part lang, yung sa lalaki. Pero again, pasok yan kasi, kaya ano ang title natin ulit ngayon? Subtitle? Do not be a feminazi, yung pangalawa. A Christ-honoring home is not a feminist home. So, involved din yung lalaki, by the way. Yung mga lalaking pabor sa feminism. Ano nangyari yun? Ano ko sa kanila? So, hindi naman kasi away yan eh. Parang ideology nga eh, no? So, obviously, ang ibig na sabihin doon, pantay sila ng asawa niyang babae. Which is mali. Bakit? Kasi hindi yun ang pattern ng salita ng Diyos. Amen. Explain natin isa-isa yan. Ngayon kayo, medyo alam nyo na yan kasi nadaanan natin yan. Pero this time, isa-isayin natin para sa I believe, kasi yung iba sa atin dito, no, hindi ko ina-assume na lahat kayo on board exactly kung ano sinasabi ko. Normal yun. Kaya nga inaaral natin eh, di ba? Ay, basta yun, baka nag-iisip, sunod na naman na tayo, kaya dapat mag-reform na natin yan. Baka tama naman yung iba. Kaya itatakil natin. Okay? So, context muna ng 1 Peter. Kung alam niyo na, takil na natin even sa online natin. Ang context talaga niyan, paghihirap. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano, pinipersecute. Lahat naman, nung panahon nila. Kaya maraming sa 1 Peter, mga encouragement po yan. Sa mga believers. Ngayon, bakit napunta yung sa mag-asawa? Napaka-importante kasi. Okay? Kung hindi maayos ang tahanan, hindi tayo makakapag-expect na nakapaglingkod tayo sa Diyos na maayos. Alam nyo, lalo iba sa atin, alam nyo yan. Nahahadlangan ka minsan, hindi ka makatodo, no? Bigay, paglilingkod, kasi nahahadlangan ka, kapamilya mo pa yung mahadlang sa'yo. So, kaya unang part niya, puro sa mga babae, no? Especially sa wife. Medyo natakil dyan yung role ng wife at wives in general, kasi po ang obviously ang Peter ay 1 Peter, 2 Peter, general epistle sa lahat ng Kristiyano sinulat, no? So kaya yung mga mamaya sabi, wives, sabihin lahat ng may asawang babae, husbands, lahat ng yan. So generalize. So ano dapat natin gawin at hindi. Okay, kasi ito topic ko mamaya ito eh. Kaya binibigay ko muna yung summary. Yung kagandahan, matatakil dyan. Yung sinabi ornament, adorning. Normal talaga sa babae yung paganda. Amen? Hindi natin sinasabing babae ka, Kristiyano ka, pabayaan mo yung sarili mo, hindi. Ayaw ko na yun ito. Basta, wife's testimony, later, yung beauty comes from the heart. Matakil natin yan. Hindi ng taong babae, nagtitiwala sa Diyos, yun ang gagawin niya. Hindi siya sa... Kasi yung feminism, later nga, bagay ka na agad, isa yan sa mga nagdahilan kaya ang daming papa-abort. Yun yun, kasi yung inisip nila, paano kayo magiging pantay sa lalaki? Kami, nanganganak. Sino magbabantay? Siyempre, babae. Diba? Kaya karamihan ng mga career lady ngayon, ganun, isang anak lang, minsan wala nang asawa, okay sa kanila yun. Nabanggit ko nga siya, narinig ko mga nag-uusap ganun eh. Parang wala akong makakasundong lalaki kasi feminist eh. Ang paanak na lang ako ganyan, tapos ano, ganun din ako, gagawin na mga ganun na usapan eh, minsan.
sa shuttle. Mga ganun eh. Tanggap-tanggap sa kanila yun kasi iwanan ko na lang to kay nanay, tapos may anak na ako, wala akong pakialam, ayoko ng asawa. Tingnan natin, makakabuti sa iyan. And then, pinakahuli of course yan, babalikan sa lalaki, no? Kung paano ang lalaki ay maglilid para hindi ka maging feminist kayang babae. Sige, so tuloy, dito lang natin dito tayo focus sa Bible, no? Eh sabi dyan, but likewise agad. Actually, pag tinignan mo yung preceding chapter, hindi naman agad sa mga lalaki, no? Actually, tingnan natin, no? General ano to eh. Aral about the Lord mismo, no? Yan, kung paano ang Panginoon ay naghirap para sa atin, kailangan ganoon din tayo, at least siya yung pattern natin, siya yung pinahirapan, siya yung parang pastor, no? Shepherd and bishop of your souls. So ngayon, nabanggit bigla yung mga asawang babae, kasi hindi iba sa akin, kasi nabanggit nga sa inyo, nag-fellowship ng mga pastor, talaga importante yung babae doon, tsaka alam nila, pag yung maayos yung ministry dyan, kinikilala sino ba yung asawa ng pastor. Totoo yun. Kasi kung hindi, mahadlangan yung gawain. Pag maayos yan, alam mo si pastor parang ang ganda ng takbo ng gawain. Hindi dahil magaling si pastor lang. Kasi yung suporta niya ng babae, maayos din. Kaya nag-umpisa tayo ngayon sa babae. Ngayon, sabi dyan, unang instruction pa lang ganyan din sa Ephesians. Alam na, hindi natin mapunta sa Ephesians. Dito lang tayo sa 1 Peter. Be in subjection to your own husbands. In other words, submit. Mag-submit ka. Ano ba yung sabihin na submit? Kayo, pag pinagsasubmit kayo ng papel, nagsasubmit ba kayo? Depende kung natapos yun o hindi. Pero minsan, ano yun sabi nila? Yung kahit hindi pa tapos. Finish or not finish. Yan. Submit, pass your paper. Submit. Ibig sabihin, kung yung pinagawa sa inyo, ipasa nyo na. Medyo ibang yung meaning, no? Pero ganoon din yan eh. Pag sinubmit mo yan, kung yung pinagawa sa iyo, ginawa mo dapat. Pero mas malinaw na meaning dito ng subject, subjection, submit, is talaga magpailalim. Okay pa ba yan, babae? Walang problema dapat dyan eh. So, sa panahon nga natin, maniwala kayo. Kwenta ko na lang yung kilala kong pastor yan, ang ganda ng aral niya dito sa church, okay. Problema, kaya di ko tinitake for granted to, yung mga anak niya pala, medyo nag-rebelde na sa puso. O babae, yung isa lang babae, yung 3 lalaki. Yung sabihin yung sino, ilalagay na. So yung babae pala, ang instruction sa kanila, hindi naman sila bawal magtrabaho. Hindi lalong bawal sa kanilang mag-aral. Problema, syempre under ang plano natin sa mga babae, yun nga, ita-transfer mo yan from the authority ng tatay, ita-transfer mo sa authority ng asawa niya lalaki. Ganyan po yan no? So sa inyo, medyo hindi ganun ka-priority dapat yung trabaho. Okay yan, back up, sabi nga nila. Pero hindi rin kasi pag back up, ano ba to? Ang business na trabaho kahit kailan, di masama yan. Again, refer kung gusto yung makakuha yung talagang posisyon ko dyan, hindi kayo magkamali. Sabi ko na dito rin yan, pero nakompleto ko kasi yan doon sa diadem sa So, yung posisyon ko dyan. So, okay ka magtrabaho, basta priority mo yung dapat priority. Basically, ganun eh. Diba? Kung naayos mo yung primary role mo, dahil magaling ka naman, kaya mo pa, diba? Tindi, no? So, sige, kung mag-business ka, wala problema. Trabaho ka pa kung i-allow ng asawa mo. Kunwari, kaya nga nabanggit ko sa inyo, set up namin ni Mrs. dati, ganun din. Nag-aaral, nagtatrabaho siya, nag-anak kami. Aba, problema, di ba? Kasi, napupuyat kami pareho. Alam nga namang ako minsan siya. Pero nahirapan kasi siya kay Stephen. Talagang hirap na hirap. Sabi ko, huminto ka na lang. Ay sa ganito tayong, diba? Nakakawa din pati, diba? Hindi mo kaya yan na parang doble ka. Kayod ka na. Alaga ka pa.
alaga ka ng anak, pati asawa mo. So hindi ano. Kaya, bilisan ko na lang, sabi dyan, kailangan, sinasabi ito na napakalinaw, wives, babae yun, tama? Okay. Pero yung context dito, medyo, napansin nyo, medyo iba muna eh. Mapupunta tayo doon. Ano yung sabihin nung, that if any, obey not the word, they also may without the word be won by the... Sino ba yung mga tao na walang word? Yan. So kahit sa panahon nila, kahit sa panahon natin, may mga members silang, yung asawa hindi mananampalataya, hindi Kristiyano. Normal yun, pero hindi dapat ideal. Siyempre, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever, di ba? Pahirapan yung sarili nyo. Pero kung sakaling gano'n, iba nga, naligtas, may asawa na paano yan? Hindi naman natin nire-recommend ang iwanan. Hindi talaga dapat. Hindi naman kailangan din. Pero kayo mga young people, huwag nyo gagawin excuse. Pwede pala yun. Ideal nga eh. Always reach for ideal hanggat kaya. Amen. Pero kung sakali, paano yan, Pastor? Yan. Ang sinasabi dito ni Peter, kung hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos yan ha, hindi lang yung word. Anong word? Ano the word? Hindi yung misteryo. Salita ng Diyos yan. Eh, ba't di sumusunod? Kasi nga, unbeliever. Or carnal. Pwedeng Kristiyano, pwedeng carnal na Kristiyano, pwedeng hindi talaga Kristiyano. Ngayon daw, kung meron man daw na hindi sumusunod, so kung yung babae daw, mga asawang babae daw ay sumusunod at nagsasubject, naintindihan niya, kaya isa-isa natin to. Ayoko nung may matitirang sa inyo, sa alab ng ayoko yung paliwanag ko, inaaral ko, alam ko ito salita ng Diyos, tapos may duda kayo, tapos malabo sa palagay. Parang labo na siya sa Pastor. Open-ended. Hindi tayo ganun, okay? Kaya balik-balik tayo natin to ng maintindihan natin. So pag ang babae daw, kung sakali meron siyang either Kristiyanong carnal na asawa, or hindi talaga mananampalataya, no? Sila daw ay mawawanan na win. Alam natin yun, soul winner tayo, sa kaligtasan yun. Ngayon, sa ibang bagay, pwede mo ring ma-win, di ba? Sinabi din sa Proverbs, sabi doon, yung na ma-win mo yung brother mo. Ano yung sabihin nun? Nag-aaway kayo, tapos na-win mo siya, ibig sabihin na nagkabati ulit kayo, at especially, ikaw yung tama, no? Ikaw yung tama, napapunta mo sa side mo, so na-win mo siya, na-win back. Biblical term yan. So, sa mag-asawa, obviously, ang context nun, siyempre, maging ng mag-asawa, maayos yung pamilya. So, kung sakaling mag-away, magkalabuan, kasi napakadami pong dahilan pag mag-asawa ka na, lalagay nila sa tara sa utak nyo lahat ng pwede nyo pag magkakalas kayo, maniwala kayo sa hindi. Ang dami, kala mo in love kayo ngayon, okay kayo ngayon. Maraming darating, minsan nga, pera, madalas yan, pera, career, pagdedesisyon, di ba? Even sa mga extended family, ang dami niyan. Pero kailangan yung mangyari, dapat di kayo magkakahiwalay sa posisyon, lalo na sa, mamaya, dito sa yung last verse, no? Pati sa posisyon, sana, ang hirap ng mag-asawa, di magkasama. Sino ba yung last time na nabanggit natin yan? Si isang missionary na kilala namin. Nag-mission siya, hindi naman pastor, tapos iniwanan yung asawa dito. Anong klaseng desisyon yun? Ano yun? Ngayon, kung talagang desperado na, alam mo, sinasabi ko lagi sa inyo yan, hindi nang bawal yun mag-abroad Pero hanggat maaari, hindi. Nasabi ng pastor kasi ikaw, yung kaya nga sinasabi ko pa sa pangkalahatan Bata pa kayo, pinaplano nyo na yung buhay nyo sana. Dahil mahirap yung magkahiwalay. Lalo sa panahon natin ngayon. Diba, nabanggit natin kanina Sunday School. Isa pa lang yan. Ayoko na magkwento, baka magka-idea. Pero totoo talaga Sabi nga sa'yo, may isang office mate ako ganun. Dineploy sila. Dito lang sa Pilipinas pa lang yun May asawa yung babae, yung isang lalaki, binata. Wala, hindi namin halos nakikita. Email lang. Bandang huli, sila na pala dun. Naghiwalay. Ngayon. So yan, kung sakaling andun ka sa kalagayan na hindi madali kasi asawa mo either carnal o pwede mo daw siyang ma-win. Paano? By the conversation. Conversation dito po, hindi lang usapan yan.
Nabanggit ko na madalas sa inyo, ibig sabihin niya is manner of life. Kung paano siya ay nakikipag-usap, hindi lang usap, kung baga nakikipag-converse. Basically, kung paano nga yung buhay niya, no? Kung ano bang klaseng buhay meron ka? Ano ka ba? Marites ka ba? O marami pa yan, di ba? Hindi ka kabisado. Research ka. May Marites, may Marisol. Ano yung Marisol? Sunsol. Ano pa iba? Mario. Ano pa? So gusto natin ma-win over yung basically yung mga malan sa buhay na hindi gumawa ng kalokohan. E paano nga? Yun, pag ikaw ginagawa mo yung salita ng Diyos. So sa case ng babae, ang pinaka-power niya at utos sa inyo at the same time, mag-submit. Kasi po, banggitin ko ulit sa inyo, yung ang kailangan talaga ng lalaki na malalim sa mga babae is yung paggalang. Tandaan nyo yan. Gusto ng lalaki, hindi man niya aminin, ginagalang siya. Amen. E paano kung di kagalang-galang? Yun nga, need nila namin. So galangin mo pa rin kahit di totoo. Hindi, siyempre totoo. Pero yun yung mahirap nga eh. Pero meron pa rin something na ganun, bigay sa kanya ng Diyos yun eh. So, bigay mo pa rin yung tamang paggalang. Nakikinig ba kayo? Kaya nga yung mga batang babae pa rin, advance kayo kasi alam nyo na. Kaya huwag nyo papakasalan yung lalaki kung hindi nyo kaya mag-submit sa kanya. Yun. Mga lalaki naman, ganun din. Parang di sila mahirapan na mag-submit. Eh, pakita nyo yung leadership na maayos, di ba? Pagalang-galang kayo. Yan. So, balik tayo doon. Yung weapon nyo daw, mag-submit kayo kasi sapul yung aming kahinaan or yung aming need, no? Nagalangin. So, pag nag-submit kayo ngayon, bigyan mo rin ng konting talino, of course, no? Hindi ka nang inutusan ng Diyos na gumawa ng kasalanan para lang sa asawa mo. Iba yun. Ibang kategory yun, ha? So, pero sa ibang bagay, katulad niyan, ano ba yung mga parang na bababaan kayo sarili nyo? Hindi naman dapat. Sample na agad natin, pinagtimpla kayo ng kape. Sama ba yun? Magtimpla ka! Naglaba ka. Ikaw maglaba sa sarili mo. Paki-open. Sige. Diba? May mga decision na ganun eh. Talaga magsasubmit ka kasi hindi naman pwedeng both ways. Sino magtatrabaho? Saan? Kailan? Ilan ang anak natin? Kaya ang power nyo pala para magkaayos tayo lahat, epektado, pati church, mag-submit. Huwag nyo unahin sarili nyo sa pagdidesisyon. Amen? Kaya mas mapanalangin dapat kayo. Pero actually, ang lalaki, sobrang yung bigat yung sa balikat namin. Ganon din kami. Sa ibang bagay lang. Amen? Kamaya, punta tayo doon. So, kaya dyan sabi dito, itong verse 2 ay back up lang sa verse 1. Paano kayo mag-submit? Pakita nyo. Kasi sabi dyan, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Paano mo sila mawiwin? Kasi pag tinitingnan ka nila, pag sinabing behold is tingnan or mas matindi pa sa tingin yan eh. Behold, may nagmamasdan. Ang perfect example lagi dyan kasi kwento ni Pastor na naman. Unahin daw. Paano ba sa lasinggero yung naano ko eh? Asawa ko, uuwi, suka-suka pa. Ano ang gagalangin yan? Ang hirap naman talaga, no? Kaya sabi ni Pastor, yung paglingkuran mo lang, punas-punasan mo. Kamusta ka? Parang gano'n. Parang hirap, in-imagine mo pa lang, Pero ganun nga talaga. Anong gagawin mo? Andyan na eh. Hindi mo pwedeng hiwalayan, hindi rin tama. Pag inaway mo pa, hindi lalo na. Kung sakali mapunta kayo sa ganung kalagayan, mga ladies, ito yung apply yun na tutunan natin sa Jeremiah, di ba? Sabi doon, sumuko ka na. Kahit sila yung people of God dati. Sabi doon, ang linaw doon, parusa ko sa inyo yan kasi. So, para at least hindi kayo mamatay. Di ba? Hindi kayo maubos. Sumuko na kayo, paglingkuran nyo yung Babylon. Yung sabi na Diyos, napakalinaw.
So, pwede mo apply sa mga babae ngayon. O, ngayon, napakasal mo yan. Either nabola ka, nagayuma, whatever. Andiyan na yan eh. So, kaysa pa, napakahirap yung iba naman kaya ma-applied ganun. Wala lang, pag-career woman. Nakakita pa ako iba dyan. Oo, meron naman. Kaso, ano yung ads? No? Ano yung another term sa ads? Ano yung chances? Napakababa na. Yon, so paano yon? Yung makikita nila yon, alam nila, hindi sila kagalang-galang. Kaya ginagalang sila, nagsasubmit. Naku, yun, matatauhan yun. Niwala kayo ito, sinasabi na dito, kahit ako minsan parang hindi ko rin maintindihan, parang mali ata yan. Batukan mo. Hindi. Sinasabi dyan mawi-win over ka ng asawang babae, kahit loko-loko ka, pag ang ginawa nila, nag-submit. And pansinin niyo yung mga term dyan, chaste, pag sinabing chaste po is puro. Chaste, puro yan. Parang virgin, gano'n. Pero sa context dito, obviously, yung talagang, yun nga, hindi yung inayos mo siya ngayon, tapos bubulong-bulong ka mamaya, bumurmur ka, ganyan. Kitang-kita rin yun. Naririnig din yun. Conversation, binulit kanina, manner of life, coupled with fear. Dapat ba takot ako sa asawa ko? Ayan, di ba? Nalala niya yung ng fear. May paggalang, pero yes, may takot. Iba kasi parang, hindi ka takot dapat. Hindi mo nakipagtapangan ka rin, may takot. Kasi authority siya ng sinasabi nga legitimate authority siya. Dapat may takot ka. Ganun din sa trabaho, di ba? Minsan, parang mali yung ating boss, pero may certain degree of takot ka. Initingnan mo ito, okay naman eh. Ganun din, pinagtimpla ka ng kape. Wala naman sa ano ko yan eh. Depende. Kaya maganda maging professional. Professional ka, hindi ka basta-basta ano. Pero kahit na rin, may mga way sila na ganyan eh. Pinagsasubmit. Parang papaiyan ka ng karot. Anyway. Balik tayo sa mga babae, ganun. Dapat may takot ka sa asawa mong lalaki. Paano pag wala? Ayun, problema yun. Paano kung di siya nakakatakot? Mas nakakatakot si Sara Duterte, di ba? Paano yun? O kaya sino ba? So, kailangan magkaroon. Paano ka sige, doon muna tayo. Paano ka magkakaroon ng takot ang hindi ka takot? Karamihan kasi sa atin, sasabi, pagtapang daw, virtue yan. Tama yan again sa context. Pansinin nyo, may mga tao dito, mag-resolve winning tayo. Nakita nyo yung taong mga walang takot sa Diyos? Amen. Tama ba yun? Dapat meron, pero wala. Anong gagawin mo? Takutin mo. Paano? Kasi hindi naman tayo mga bata yan eh. Kaya pag tinakot mo pa yan, lalong lalakas loob yan eh. Anong ginagawa ko ba sa inyo? Di ba? Tinuturo lang yung totoo. Pag ayaw, hindi na tayo nanguuto eh. So, pakita mo yung totoo, aralin mo muna yung totoo. Ano ba yung katotohanan sa mga unsaved? May impyerno naghihintay sa kanila. Hindi sila natakot, sa kanila yun. Pero still, sinabi mo. Yung totoo, syempre, pinag-pray mo na maintindihan nila. At naintindihan nila yan. Okay, yung solve ko naman nung Independence Day na Friday, ganun din. Ang tanong niya, paano ba yung mga ganyan, yung atheists? Yung mga tanong, paano yung mga walang gospel sa kanila? Di sinagot ko lang din. Hindi ko siya tatakutin. Pero pag alam yung katotohanan at marirealize siya na dapat pala siyang matakot. Okay? Yun sa context sa soul winning. Ganon din sa mag-asawa. O paano yun? Nasanay ka na. Pinalaki ka ng nanay mo rin na sa bahay nyo, siga yung babae. Tapos tuturo sa iyo ni Pastor Reyes na tsaka ng Bible na kailangan takot ako sa asawa kong lalaki. Paano yan? Ituturo din natin yung totoo sa inyo. Later, sasabihin dito, yan, matindi to eh. Pero, sagutin ko muna yung tanong na yun, paano ka magkakaroon ng takot kung wala kang takot? Kailangan maintindihan mo na dapat ka matakot. Ang nagsasabi nun, hindi lang tao. Amen. Hindi ko kayo tinatakot dito na, pero pwede rin yun
Madalas sinasabi ni Pastor yun eh. Kasi yung ibang babae, kung makaasta naman, kala nila kasi di sila sasaktan. Okay, nagkaroon ng controversy sa bagay na yan. Kailan lang. Mga Baptisto nagtitirahan. Public kasi yung kanilang ano eh. Sabi nung isa, paano pag talagang ayaw sumunod? Yung babae, matigas sa ulo. Anong gagawin ko? Pwede ka masaktan? Ha? Pwede ba? O posible ba? O dapat ba? Iba-iba yung mga salitang yun eh. Paano ko talaga may ginagawang mali? At sobrang mali? Kunwari, Kunwari, yung asawa mong babae, binugulpi naman yung anak mo sa harapan mo. At alam mo na, hindi na tama. Anong gagawin mo? Extreme, tsaka medyo situational or... So, hindi, pero pag yung sagot kasi sa tanong na yun, magkakaroon ng idea di ba? So, hindi mo dapat saktan, for example, yung asawa mo kunwari talagang delikado na. Kunwari, may ginagawa, o kaya kung yung asawa mo, sinusunog na yung bahay mo. Kunwari, ganun. Extreme yata yung example ngayon eh. Hindi mo sasaktan kasi sabi, hindi ko sasaktan to kasi eh. Sige nga. Ang hirap, di ba? Hindi mo kayang, sa panahon natin, ang hirap sagutin. Pero simple lang yun. Ganon din yun. Kaya nga malakas eh. Na-realize nyo ba yun? Obviously, hindi mo saktan ng di naman dapat. Anong anak natin? Anak natin, kung ginugulpi mo naman di naman dapat, mali ka dun. Amen. Pero pag andun sa sitwasyon na kailangan mo kasi hindi na nakakaintindi na, sumusobra na, nagmumura na, sinasagot ka na, masama bang paluin o hindi? So, import nyo lang yan sa kababayan, obviously, huwag nyo gagawin yan, hindi naman kailangan. Pero I believe, kung kailangan kasi yung turo naman ng kabilang, sabi niya, pag ayaw talaga ang asawa mo, huwag mo pilitin. Kahit tama ka, kahit nagdadadaldal dyan, ikaw na lang daw yung umalis. Ganun yung turo. Diba? So parang ikaw na yung under, hindi naman ako pa-under eh. Pero siya yung masusunod. Ayaw sumunod eh. Nakita niyo yun? Yung extreme naman, no? So kailangan, kung ikaw yung masusunod, ikaw yung magpapasunod. At hindi madali yun. Kaya nga iba, nag-give up na lang agad eh. Kasi ang utos sa'yo, pag lalaki, kaya kang magpasunod, anong gagawin mo? Parang mas malaki sa akin, yung problema mo, yung nasawa mo yung malaki sa'yo. Dapat nag-gym ka muna or something. Sana nakukuha niya, ayoko sabihin yung kasi hindi ko na rin kailangan sabihin yung, hindi ko dapat sabihin. Amen? Kasi baka, naka-record tayo. Pero still, lang pakialam. Kailangan mo saktan talaga, which is bihirang mangyari. Okay? Kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Amen? Okay, sana maano ako doon. Hindi ako Anyway, whatever. So, natapos tayo doon. Yun, kaya gusto kong sabihin yun kasi nga, ganito. Yung pagkakataon, huwag mo nang pikunin. Kung sabihin natin ko na yung lalaki is medyo matyaga rin. Pero parang nakikita nila, binabastos mo na. So, kaya sabi ko, may takot ka. Lalaki at lalaki yan, meron niyang instinct. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Bakit sa karamihan sa gera, lalaki talaga eh. Halos walang babae yan, talagang wala nga dapat eh. Ngayon lang yan kasi nga may mga technology na. Pero kaya lalaki nilalagay doon, may instinct yan, matindi yan. Eh paano kung gamitin sa inyo yan? Again, hindi dapat ha. Pero dapat may takot din kayo. Amen? Move on tayo. Sabi dyan, whose adorning, so nabanggit natin kasi kanina dito pa yung first time, no? Yung power nyo, which is pag-submit at sumunod, nabanggit ngayon yung another, sabihin natin, kilalang babae dito, di ba? Sa pagpapaganda, nabanggit ko na lagi sa inyo yan. Minsan power nyo yan. Sabi nga ng isang kanta, wag na. Sabi niya, loko-loko daw siya, pero binago mo ako. Parang ganun. Totoo yun eh.
Na, maton-maton siya, walang makapagpatahimik sa kanya kasi yung babae, na-inlove siya. Di ba? Yung mga kwento totoo yun. Pag na-inlove yan, biglang nakapaamo. Amen? So ngayon, at maraming kumikita dyan. Alam nyo rin siguro yun, di ba? Kahit saan, kung saan man yan. Yung babae, nagpapakit lang, kumikita na. Bakit? Sino nanonood doon? Ibang babae rin, pero yung iba lalaki. Banggit ko sa inyo yan, kaya pang isa sa mga marketing trick nila, magbebenta ng sigarilyo, bakit ang model, babae? Kasi yung lalaki, basta may babae, makapatingin agad. Intindihan nyo na. Huwag nyo rin abusuhin, ha? Pero sinasabi siya yung reality. Ngayon, pag sinabing adorning, nagpapaganda. Okay, tingnan ko na nga. Pag adornment, pag sinabing adornment, additional, pampaganda yan. Para mahalin, tama, no? Adorn, di adorn, adorn. Make more attractive, yan, salamat. Yan, furnish with, di ba? Yan, 1 and 2, no? Serve to decorate and look nice. Kaya kami mga lalaki, sa naligo na, okay na, di ba? Napansin nyo ba yun? Pareho lang, hindi naman, anong gusto lagyan natin ng bulaklak dito? Pakailan doon. Pero pag tumingin ka sa ng babae, wow! Sari-sari. Kasi gusto ng babae ganun. Tsaka gusto din ng lalaki ganun. Sa babae, ha? Diba? Katulad lang dito, pag tinignan niya dito, mayroong iba-ibang style, di ba? Pero shift natin to, no? Sabi dito, wag daw yung outward adorning. Nakikita niyo na kung saan punta, no? So sabi niya, babae ka, magpaganda ka. Kasi yung adorning daw nila is, basta basically, nag-reference siya sa katotohanan na ang babae talaga mahilig dyan at advantage sa kanila pag maganda sila. Pero, wag daw yung outward adorning. So may binigay ditong 3 bagay. Sino dito ang nakatirintas? Ayan, no? So hindi sinabing masama, ha? Sabi, wag ka mag-master ng puro tirintas ka. Meron pong kilala ko. So again, maganda sa babae talaga yan. Di ba? Kaya sabi nga nila, itong anak ko minsan, ako nagsusuklay dyan kasi magpaligo ng nanay niya. O, doon ka na sa nanay mo. Nasa bahay lang ako. Ang hirap pala magsuklay. Kasi pag nakakita mo ba, nagsusuklay parang kaya. Pero ang hirap pala niyan. Eh lalo iba, pag may time, di ba, ginagawa, iba-ibang tirintas, mayroon YouTube dyan. Gusto nyo. Kumikita rin yun. Another style today is ang daming way para ayusin yung buhok, di ba? So again, di masama, minsan-minsan, di ba? Yung puro natapos na ubos na yung panahon mo doon, sabihin mo wala kang time. Kasi naman, by the way, may nakapinto sa Lazada pantirintas. Mabilis na. Galing, di ba? Ganun lang. Pero balik tayo dito. Yung pagpapaganda mo daw, hindi daw dapat yung laging panglabas lang. Anong kabaliktaran ng panglabas? Di pangloob. So, 3 bagay dito, no? Plating of the hair, tirintas lang po yan. So, again, magandang tingnan, maayos, di ba? Kasi, okay sana. Pero another one is wearing of gold. So alam natin pag nagsuot ka ng gold kahit peke, di ba? Parang ng attention di ba? So maganda sana, normal, pero wag daw 'yun. So exaggerated to, no? And then wearing of gold and putting on of apparel, masama pa magsuot ng damit. Alam natin hindi, pero yung iba na sobrahan. Puro outward. Kahit mga Kristiyano, pag puro outward, kunwari, magaling mag-pray, kunwari, mabango sa church, pero sa loob naman, alam mo na, sinungaling pala, di ba? Ano na yung pala yung nag-iisip. Maraming ganyan din minsan sa church pag hindi na totoong spiritual. Nakikinig ba kayo? Nakakasira minsan ng gawain. So again, di masama yan, pero pag nasobrahan, so, dapat ang adorning natin, basically sinasabi dito, yung panloob. So, yun na, dito tutukuhin na dito, no? Ganda rin title sana to, no? But, kung hindi outward, dapat yung panloob. Sabi dyan, hidden man of the heart. Tinutukoy po dyan yung spiritual. No?
Kung magpapaganda ka, paano mo papaganda yung loob mo, pastor? Ano yun? Hindi nang kakaiba tayo. Kahit mga unbeliever, alam to eh. Kunwari, ikaw ay, bakit tayo sa kanina, submit, di ba? Sinong gusto ng maayos na asawa, lalaki? Sinong gusto? Taas kamay. Wala. Paano? Ay, kailangan dapat malinis. Makita niya, malinis lagi. Okay din yun eh. Pero sa attitude, i-observe ka, kakausapin ka niyan. Di-discern ka, anong klaseng babae ba to? Anong pati pamilya niyo, kung matalino yan ha. Hoy, nakikinig ba kayo? Kung matalino kayo, pati pamilya, kikilitasin niyo yan. Anong klase, paano ba yung pinalaki to? Baka prinsesa to, hindi nagasaing man lang, hindi naglalaba, binabastos yung tatay niya. Amen. Naku, kisagad kayo doon. Paano kung marami kayo nakapila? Pero minsan ganun talaga, namimili. Malaya naman tayo mamimili. Amen? Ngayon, so sino yung maganda sa loob? By the way, mga doktrina dito, in that which is not corruptible. Kasi ito ganito nga yan. Paano kung nasugatan ka sa mukha? Kung iniingat-ingatan mo, naalala ko tuloy si Jaylo nung panahon namin. Kaya siya may insurance daw yung... Balitaan niyo ba yun? Mga tanga lang itong mga to eh. May insurance daw yung niya, figure niya. Ewan ko sino nag-insure doon, mga loko-loko rin eh, no? So, paano kung ang ingatan mo? Gusto mo yung mata niya o yung mukha niya, na-aksidente, hindi mo na mamahalin pag gano'n. Ang maganda spirit daw, hindi na corrupt. Amen. Hindi na corrupt din yan ng pero hindi madali. Kaya nga ito, mga lalaki, nasabihan ko na sa inyo, sinong pipiliin nyo? Yung mga lumaki sa church at nagtapat. Amen. Sa inyo yan, bandang ulit, di ko kayo pipilitin. Kung gusto niya ng konting wisdom, yun. Yung pati pastor niya, ina-endorse siya, hindi siya sinusuka. Hindi siya problema. Amen? Amen. Okay naman, ganun din. Ganun pala yun. Kasi yung spirito natin, kaluluwa natin, hindi yung basta-basta makukurap. Nabanggit na naman yung ornament. Kanina is adorning. Ngayon na, medyo ibang yung ginamit na word is ornament. Pareho lang yun. Pag sinabing ornament, pampaganda. Okay? Sino mga plantita dito? Yan. Isa sa mga kategory ng plants. Iba dyan, fruit bearing. Hindi kailangan maganda yun. Basta namumunga. Pero may mga halaman, napansin nyo ba napakarami? Yung sinabing ornamental plants, pampaganda lang yun. Pero kailangan minsan natin yan. Sa harapan ng bahay. Magandang tingnan. So again, pagpapaganda pa lang natin dito, dapat yun ang title. No? Maganda ka ba? Ang pangpaganda daw pala sa isang babae. Diba? Nakikinig yung babae. Isa pa naman daw talaga sa mga pagkarnalang babae, yung kabaligtaran nito, naipingin yung hindi ko nadala yung aking Diba sabi na yun, Marites, Marisol, madaldal po. Amen. Kasi ganyan ang babae, pag hindi makapag, mas maano sila dyan, mas mahirap sa kanila yan. Pag minaramdaman, buka agad ang bibig. Ngayon, hindi maganda yon. Kumbaga sa physical, para kang may ketong or something. Yan, o kaya wala sa So kung gusto mong maging maganda sa harapan ng mga spiritual, obviously yung ibang tao kasi, yung lalaki, maganda silang sa kanila, basta lang maganda lang. Hindi ko tinatanggi na may maganda talaga physically, Pero, kung may pa-priority ka sa buhay mo, uunahin mo. Tingnan ko lang yung mga Facebook post nyo, alam na di ba? Hindi ba ako binablock? Hindi naman kayo na-encourage dito, no? Nagpapaganda raw yung mic. Okay? Gustong-gusto namin niya, sabi niya, pag lalaking-lalaki yung lalaki. Ang gusto namin, babaeng-babae. Amen. Okay, malumanay magsalita sa hanggat maaari. Nanay kayo, may karapatan na kayo sumigaw. Pero, di ba?
Babaeng babae, di ba? Sa kilos, sa itsura, hindi gusto makipagkompetensya sa lalaki, ano ka? Tomboy. At kung di masyadong malinaw yung meek, which is humble, quiet spirit. So normal yun, again, kung nahihirapan kayo, effort, di ba? Kailangan. Paano ka magiging quiet, hindi ka nga quiet? Isipin mo, ikaw, ito, sa physical nyo muna, maayos ba kunwari, hindi ka nagsuklay, kunwari, may poto ka, ganyan. Alam mong ayaw natin nun. Hindi maganda. So, ano mo yun, i-transpose mo lang yun sa spirito. Ganyan ang tingin sa'yo pag madaldal ka, sinungaling ka, maldita ka. Ngayon, may brand na kayo ng maldita eh. Ganyan kalala ngayon eh. Nino-normalize nila. Karen. Meron maldita lang ko na damit ata yun eh. Sino bibili doon? Yan eh. Maldita na siguro may-ari na, no? Kung bakla. So, normal yun, kung medyo nahihirapan kayo, ikumpara nyo yung sarili nyo parang ganyan tingin sa inyo ng lalaki. O basically, kahit babae. So, ang pangit mo, basically. So, ayaw mo maging maganda. So, maging maganda, meek and quiet spirit, at hindi lang daw sa tao. Kasi may mga lalaki nga na madaling mabola sa ibang bagay. Ngayon, ultimately, sino ba piniplease natin? So ngayon, kung di pa kayo na-encourage, sabi dito, which is in the sight of God, of great price. Ang grabe, no? Pag great, malaki, madami, mahal. Sa price kasi yun. Sino dito may mamahaling kung ano man? Ngayon, gusto. Iba na ngayon eh. Kaya magkakaroon sa example dito na matagal na. Old time. Nasulat tong 1 Peter of course, around sabihin 0 AD or 10 AD. Sinasara in the tagal na nun. So ginamit ni Peter na example kasi nga tama naman yun. Ganun tayo dapat. Kaya tayo, mag-illustrate tayo sa libutan minsan pero madalas sa Bible. Ano nangyari? Panahon ni Sarah and Abraham, na sila po ay si Abraham, father of the faith. Anong klase ba si Abraham? Pero even ang kanyang asawa ay, we look up to them, di ba? At bago si Sarah, hindi lang si Sarah daw. Kasi of all time also, which trusted in God, magkakasama po yan. Yung babae, na ngayon, nag-aaral tayo ng ganito, iba sa inyo siguro, baka lang, sana wala. Basta hindi para sa akin yan. Ako sa iyo to. At para ma-encourage kayo, yung mga klase daw ng tao, na babae, especially babae, na yun nabanggit natin kanina, quiet, meek in spirit, nagsasubmit sa asawa. Ito daw yung mga klase ng tao, babae na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Basta hindi ko nga kaya, tiwala ka sa Diyos. Hindi ka naman bibigyan ng ganyan kung hindi mo kaya eh. Paano basta pinalaki ako sa sa kung ano man, bagay, no? Babae ka pa rin. Alam mo yan, kaya mo yan. Dahil mong pattern dyan eh. So, binanggit na naman yung adorn. At binanggit na naman yung subjection. So, paulit-ulit, di ba? So, walang duda. Gusto yung maging maganda sa harapan ng Diyos at sa harap ng mga kalalakihan naman. Mamahalin ka. Gusto nyo bang mahalin kayo? Kahit naman sino itong, iba talaga yung babae. Sabi ko kasi itong mga anak ko lalaki, okay, mahal ko naman yan. Pero pag babae, parang, sabi nga na, matutunaw ka eh. Iniisip mo pa lang, bata pa lang to. Pero ano yung future nito. Hindi sa mas mahal yung babae, pero talagang iba yung dating niyan. At ang babae daw, yan ang gusto sa buhay naman, no? Ulitin ko nabanggit kanina sa lalaki, respeto. Sa babae, mahalin. Gusto nila talagang i-cherish sila. Ngayon, kung gusto nyo mahalin kayo, huwag nyo gamitin yung paraan ng sanlibutan. Yung nabanggit natin sa mga feminist ka, parang nag-ano itong mga to, yung mga founder nito, parang naghihimutok kung kanino eh. Yun ang problema yun.
kang maghimitok sa Diyos. Iba doon, di nakakilala sa Diyos. Kaya isa mga bunga rin ito, yung abortion eh. Yun yun, hindi na naman tatanggi yun. Bakit sila nagpapa-abort? Ba't sila naging murderer? Kasi tinuruan sila, dapat kontrolado yung katawan mo. Paano nabuntis ako paano gagawin ko? Hindi, abort mo. Kontrolin mo yung loko-loko yung mga yun eh. So, tiwala ka sa Diyos, nilagay ka sa kalagayan ng ganyan ng Diyos, babae ka, may tulong ka rin sa Diyos. Amen? At yun nga, maganda, pag nasa church ka kasi, yun ang maganda doon. Kawawa talaga yung mga nasa labas ng church, sa totoo lang. Kasi syempre, masalanan din nila yun, ayaw nila sa church eh. Pero pag ikaw nasa church ka na, tapos rebelde ka pa, may iba ka pang idea. So, ang ginawa nila para maging pattern daw ng mga kabataan ngayong babae, tingnan mo yung mga ginawa ng mga dating babae, at sabi dito, banal, no? The holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Ano sinasabi kanina? Hindi daw nagpapaganda sa kanila. Totoo yan. Wala kayo kahit tutangin nyo, lalong mga adopt na lalaki. Amen. At kahit tanongin nyo yung mga lalaki na iniwanan yung asawa nila, hindi ko sinabing tama yan ha. Kaya tanongin nyo lang, gusto mo kayo mag-wisdom. Ba't may iniwanan yan? Tayo-tayo lang. Yung totoo, yun ang sabihin nun. Kasi, hindi ako ginagalang. May iba equivalent nun. Basically, doon nag-uumpisa yun. Hindi ako ginalang, hindi nag-submit, hindi sumusunod. Hindi ko sinabing tama yun ha. Pero yun yung kahit sa survey, yan talaga yun. Parang di mo matagalan yung ganung babae. Amen? Baliktarin mo yun. Talagang sunod na sunod sa'yo, sumusuko ka na, pinupunasan ka pa. Again, di naman tama yun. Maglasing. Pero kung talagang mahal, naglilingkuran ka, naku, mawi-win over yun. Amen. Busin ko na. So ito maganda. Controversial to. Again, kung nainiwala ka sa Bible, di mahirap eh. Ito, laging topic to sa mga couples night. So, talaga naman eh. Sabi dyan, si Sarah nga eh. Ano sabi dyan? Obeyed Abraham. So, ang tanong dito, si Abraham ba nagpatawag ng Lord? So, ba naman, Lord James. Lord Ace. Dapat ba ganun tawag sa amin? Ha? Sabi. So, pero at least, di ba, parang ganun. Hindi yung tatawagin mo, shh! Aso. Totoo yan, nagtatawanan tayo ngayon, pero kaya kayo nakaka-relate, may ganyan talaga. Parang binabastos mo yung asawa mo. So, I believe, sinasabihin niya yan. Amen. Sinabihan ni Abraham, kasi obey eh. Calling him Lord. Nakikinig ba? Ulitin ko, even as Sarah obeyed Abraham, kagaya nga ni Sarah, kung gusto nyo ng 4 patterns sa Bible, si Sarah. Totoo yan. Ang batang Kristiyano rin ako, napansin ko yan eh. Bakit Lord, my Lord? Sabi niya, di ba? Sabi niya, magkakaanak mo ba ako? My Lord being old. Tawag niya sa Lord. Hindi lang yan. Actually, mayroon pa sa ano yun? May tawag pa yung reverence. The Reverend James na yan. Ano ba yun? Grabe yung galang na meron kay dapat sa asawa niyo lalaki. Nakikita niyo ba yan? Again, di ko sinasabi, sarili ko lang to. The Lord knows. Tinuturo ko lang sa inyo para makabuti pare-pareho sa atin. Especially para sa inyo. Amen? Amen. Galangin nyo, inasawa nyo yan eh. Eh, mga feminists, kailan nakita ko yung meme na naman. No? Sabi ng feminist, hindi ko ginamit yung apelido ng asawa ko. Ginamit ko yung apelido ng nanay ko. Ano? Eh, sabi ng lalaki, apelido ng nanay mo na apelido ng tatay mo yun, di ba? Yung tatay niya yun, di ba? Gets nyo ba? Yayabang ka pa. Ginamit yung nanay ko. Apelido ng nanay mo, apelido ng tatay niya. Ngayon, gets nyo ba? Hindi. Yan. So, hindi ka dapat magyabang. At mamaya, sa last verse natin, babalik na rin naman natin sa mga lalaki. Patas ang Diyos eh, amen?
So ngayon, sabi dyan, yun, napakalinaw. Actually, again, ang batang Kristyano ako, talaga natuloy na ako dito. Kasi sa panahon natin, even sa panahon namin, hindi na tayo lumaki sa ganitong turo eh. Sa totoo lang. Kaya hindi ko sinasabing masisisi ko kayo kung may hirapan kayo din sa topic na to. Hindi ko sinasabing gano'n. Ito kailangan tayo sumunod eh. Makakabuti para sa atin. Amen? At sabi dyan, whose daughters ye are. So familiar tayo dito si Abraham, tinawag na, di ba, pag nanampalataya ka, ligtas ka ba? You are the children of Abraham, sabi sa Galatians 3. So, pwede mong baliktarin yun. Si Abraham, father of faith. Si Sarah naman ay nilalagay sa posisyon dito na nanay naman ng mga anak na babae. Di ba? So, anak, obviously, no? Kasi parang kung ano yung ginawa ni Sarah, ginagawa mo. Di ba? Parang example ni Naomi tsaka ni Ruth, di ba? Hindi naman sila magkaano-ano, pero asawa siya ng anak ni Naomi. Kaya pinagpala si Ruth, di ba? So ganun din tayo ngayon, kung anak ka ni Sarah, as long as you do well, obviously pag habang ginagawa mo 'yon, ikaw ay parang anak ni Sarah. Sinong gusto maging anak ni Sarah dito? Gusto niya anak ni sino ba yung loko-lokong babae? Si Jezebel sa Bible, si Jezebel tsaka sino yung pinatay sa temple? Vashti tsaka si Atalaya. Pinatay niya yung mga anak niya. Kasi anak ni Ahab tayo of Israel. Maging anak ka na ni Sarah, di ba? Ganon din si Sarah, tawag niya sa asawa niyang, ayan ha, kaka-idea na kayo. Masaya yan. Lord James. Okay, and then, and are not afraid with any amazement. Pag binasa mo ito na mabilis, ano yung sabihin doon? Alam ng Bible, alam niya na parang kayong takot doon or parang namamangha. Basta bago yan Anong bago? Ephesians 5, ganun din ang babasahin natin eh. Kaya ayoko na lumayo kasi ito na yan, dito na yung context natin eh. So para matawag daw tayong anak ni Sarah, dapat tayo ay, ginagawa natin yung ginagawa ni Sarah, which is sa context dito, hindi lang tawag baka naman, Lord. Tampo naman. Pangit naman nun. Subukan mong gawin sa boss mo yun, o kaya mo. Tapos ka. Yung totoo dapat. Hindi ka natatakot, hindi ka na-amaze. Parang mali tayo na. Sige, aralin natin. Amen. Sa lalaki. Doon na tayo sa lalaki. Kasi ang sasabihin lagi ng babae, ganito. At kung gagalangin niya, hindi mo kagalang-galang eh. May point din yun. Hindi tama yun Ang utos sa inyo mag-submit. Hindi sinabing may pag ganito yung lalaki. Wala sinabing ganun. Ganun sa mga anak. Hindi sinabing dapat mayaman si papa para sumunod. Sumunod ka lang. Mga lalaki, parang hindi sila mahirapan. Ano gagawin natin? Ano yung una nakita natin dyan? Knowledge. So una actually, tumira ka sa kanila. Banggit ko na kanina eh. Ang hirap na mag-asawa, hindi magkasama. Ang hirap i-describe niya, pero hindi rin mahirap, madali. Pero ang hirap ibenta minsan. Kasi iba sabihin, okay lang magkawalay. In spirit, magkasama kami. Ikaw ba si Paul? Inaabuso rin din si Paul doon Being absent with you in spirit, I am there. Anyway, una, dwell with them, pero according to knowledge. At matalino ka, alam mong nahihirapan sila sa bagay na yun. At maging matalino ka, yun nga, gawin mo yung sarili mo agalang-galang. Gusto, mahirap lang kami, agalang-galang ba yun? O bakit? Sino bang mahirap sa... Puro mahirap nga, sabi sa Bible. Sino magsabi nun? James, si James, di ba? Bedon. Have that... yung mahirap daw, mayaman sa pananampalataya. O, kita mo yun. So, tsaka alam naman natin nangyayari dyan. Alam natin, hindi natin pwede masisihin yung isang tao.
Doon yung kinalagyan niya. Unless, of course, wala siyang ginawa, no? So, nakikita mo, nagsisikap naman, galangin mo pa rin. O, gano'n naman tayo. Basta mahihirapan nata ako kasi yung pinili mo naman kasi parang baka sobrang sobra-sobra naman sa kaya mo, di ba? Iyan mo rin, i-level mo rin. Kung nakikita mo, nililigawan pa lang, ano na, ang tawag dito, hindi mo naman sunod, hindi mo pa-submit, hindi mo alam mo na, hindi believe sa'yo, basically. Wag na, di ba? I-level mo rin yung sarili mo, iba kasi ginagawa ng di magandang paraan. For example, kaya may mga rape, ganyan tsaka iba, inuunahan, di ba? Kasi pag naunahan, yung iba parang, okay, sige, naunahan mo na ako, parang gano'n naman. Nakikinig ba kayo? Kung di kayo komportable, kahit ako, di komportable dito sa topic, pero gano'n talaga Kailangan nyo maintindihan, amen? So, wag naman gano'n, mayaman to, kaso pag naunahan ko to, okay na. Magsisisi ka na bandang huli. Nung una-una, pag 10 years na kayong kasal, wala na yun, nakalimutan na yun, naunahan na yun. Wala na yun. Kaya kung gusto mong galangin ka naman, dapat matalino ka. Amen? Mas matalino siya Dandali, define talino. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Kasi naitanong na to, Sunday school teacher pa ako, tinanong na sa akin to, at alam ko yung kalagayan ng dalawang yun. Tinanong ba naman, Pastor kasi mga matalino siya Anong gano'n, yung lalaki parang comedian ba? Sabi ko, mas magpatalino ka. At iba-iba naman niya, parang nilagay ka sa posisyon kasi na lalaki ka Ang Diyos mismo naglagay sa iyo niyan. Kahit sa trabaho, ganito, kunwari lang Kunwari ito, si Ezzy ay graduate ng Harvard. Si Christian, graduate ng ng wala, kunwari. Kaso si Christian yung boss. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun So, anong gagawin to? Pinapaandaran ka, papayag ka ba? Hindi ka naman graduate ng ngayon? Kung ano yung pinagkatiwala sa'yo, pagyamanin mo. Ikaw yung nakalagay dyan, ikaw yung mausunod, kasi ikaw yung boss Huwag kang papayag na ituro mo sa kanya yon. Hindi mo? Paano yun? Yun yung aralin mo Maaral mo naman yan. Ganon din sa mga lalaki ngayon. Ikaw yung lalaki, babae siya, malinaw salita ng Diyos. Malinaw pa tayo, di ba? Hindi ba malinaw yun o iduda kayo dun? Hindi, depende yan, Pastor. Depende naman. Yung loko ba tayo salita ng Diyos? Hindi. So ngayon, alam mo na tayo dapat masunod at dapat tayong galangin para hindi sila mahirapan. Dapat matalino tayo. Ito yung pinaka dyan giving honor unto the wife. Kita mo na, Pastor, i-honor pala yung wife Oo, ano ba yung honor? Kunwari, nauna sa pila to. Tapos ito, kaibigan ko. Ano yung sabihin, i-honor mo? Ito yung nauna kahit kaibigan kita Diba? O kaya yung banggit na ko na yun, ano naman? Balik na rin natin, Ito, mataas ang pinag-aralan. Ito, konti lang. Sino yung po-promote ko? Mari, pantay lang kayo. Ito, matagal na sa kumpanya. 60 years na. Ito, bago lang. Pero magaling. O, sino yung po-promote ko, for example? Depende sa akin yun Diba? Pero meron, i-honor ko rin. Yung kung ano meron siya. Ito, i-honor ko dahil nag-loyal siya. Ito, i-honor ko rin. Yung dapat sa kanya. Nagsikap din siya, magulang niya di ba? Ito niyo yun. So, ngayon, balik tayo dito. Paano mo i-honor yung babae? Siya na yung mauguna, hindi naman sinabing ganun Kaya nga yung sunod dyan, as unto the weaker vessel. So, i-recognize mo na yung babae mahina sa maraming bagay. Amen? Magaling sila sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, mahina. Okay, mahina. Ayan sabi. Totoo naman yun Pag tinignan mo na yung anatomy ng lalaki sa babae, walang duda Talaga yung lalaki, ginawa yan para sa physical, kahit sa mental na bugbogan yun So, may nakakita ko, bubugbogan ng lalaki, di ba? So, pagsubukan paglabanan ng lalaki babae, sige nga. Walang match yun. Hindi excited yung
Hindi yung exciting yung match yun, alam mo na agad. Saan na ba tayo? Yan, so matalino tayo. Alamin natin yung kalagayan natin. Ang Diyos nagbigay sa atin ng posisyon na yan. Lalaki kasing lalaki yan. Diyos naman gumawa niya, di ba? Sino namili dito? Lord, ano ka? Option. Mamili ka. Hindi. Nanganak ka, lalaki ka na, di ba? Ganun din yung babae. Ngayon, so i-recognize na mahina sa ibang bagay, i-honor mo sila sa ganun. Hindi mo yun? Kaya tayo, dapat mga lalaki, yung mga bagay na hindi natin kailangang pagtalunan pa, hindi na tayo nakipagtalo. Hindi na ba yun? Yung mga importanteng bagay, dapat sa iyo yun. Ibang bagay na sa kanila yun. Hindi niyo yun? Mas maganda hair ko sa'yo, ikaw na. Di ba? And as being heirs together, ito na, babasok na ito sa Diyos, no? Kayo, pareho kayong ligtas, salamat sa Diyos. Ngayon, pareho kayong pupunta sa langit. At pareho kayong pinagkalooban ng grace at ng life at ng grace of life. Isa magandang bagay, di ba? Gusto mo ba kayong mag-asawa, away kayo? Pareho kayong tagapagmana? Yan ang nabanggit ko. Ay sa kumpanya po, pareho kayong pinapasweldo tapos mag-aaway pa kayo. Parang gusto kayong kutusan ng ano. Tsaka magkakatulong tayo dapat dito, di ba? Ganun din sa pamilya, anak mo isa, anak mong isa. Gusto mo mag-aaway yun, pareho nung kayong magkapatid. Pero kasi pag minsan mababaw yung ano nila, akala nila magka-away sila, competition. Ay, so galing ako, sabi ko kay tatay, so galing ako, utusan ka nun. Pareho lang kayong ano eh. May magkapatid kayo eh. Ganun, sa mga mag-asawa na naman. Ganun din, magkapatid din kayo sa Panginoon eh. Pareho kayong pinagkaluban ng magandang bagay. So, kailangan mag-ayos kayo. Ayusin nyo yung men, babae, mag-submit, lalaki, maging matalino. Mahalin nyo yung ano. Hindi na sinabi mahal dito, pero yun na yun. Ephesians 5 kasi yun eh. Paano pag naging sobrang-yabang ng lalaki? Hala nyo kami yun. Mamaya, inaasal nyo na. Huwag din, matalino, hindi ka matalino pag inaasal mo yun. Amen. Pasalamat ka sa Diyos, pero matalino ka rin dapat dahil hindi naman, mabigat ata yung responsibilidad na yun. Talaga. Ngayon, kaya nabanggit dito kasi yung last part na that your prayers be not hindered. Ang obvious na ibig sabihin dyan, pag ikaw naman daw, lalaki, hindi mo ginampanan, no? Yung dapat mong gampanan, siyempre, ikaw yung leader, yung mga bagay kayo pinapanalangin. Di ba? Anong blessing, Lord, sana safe kami, pati, di ba? Hindi ako mawalan ng trabaho. Ay, ako nagtatrabaho, boss ako. Anyway, di ba? Pero, hindi yung parang yung babae, tingin mo lang parang basahan. May ganun yung ano eh. Parang dyan ka lang ha. Hindi, pag mahal mo, hindi yung basahan. Lalabad mo, di ba? Iba yun. Obviously, ginagalang pa rin. Amen? Sakto lang, ilagay mo sa kanyang. Kaya sabi sa mga ano, parang siya, kung hari ka, okay yun. Pero yung asawa mo, reyna. Kaya mataas din yung katayuan. Amen? Kasi bandang uli, lahat tayo mananagot sa Diyos. Yung Diyos, alam niya yung attitude mo. Sabihin mo yung asawang babae, nagsasubmit na nga. Tapos ikaw naman, parang kang, sige pa, submit pa. Parang kang ano eh, tyrannical ruler ba? Ang tanong, ang Diyos, mananagot ka sa Diyos eh. Paano yan? Nagpe-pray ka ngayon eh, paano kung di ka pa na... Matindi rin yung ano ng babae dito. Pareho kayong talo. Eh lahat tayo umaas sa Diyos. Amen? So malinaw na ba? Ganda ng memory verse natin, no? So, ngayon, balance ang Diyos eh, pero bandang huli sa lalaki talaga yung ano talaga, maraming charge sa lalaki, pero babae, okay, may lugar kayo na maganda rin para sa inyo. Diyos naglagay nun, di ba? Sana wala kayong duda doon. Okay, so yun lang, ang title natin. So, medyo nasagian na rin natin, di ba, yung mga feminazi. Huwag kayong payag na kayo yung nagdidikta ng buhay nyo sino mang feminazi dyan.
Pwede kayo makikinig kasi dyan. Kaya maganda sa church din ngayon. Sa church, patas naman tayo dito. Yung lalaki, pastor, nabanggit, naalala ko tuloy. Katulad yan, sa children Bible class nyo. O parang kayo yung boss dyan, di ba? Okay lang kasi children naman, tsaka hindi naman church yun. Iba nasosobran eh. Minsan iba, pag babae dapat di ka magsasalita. May mga ganun nagsabi, bawal mag-amen. Amen? Amen. Tahimik. Nasobrahan naman. Ang context ng pag nag-aaral, tahimik. Kasi yung lalaki nag-ipin, si pastor. Yung mga ganun, nasobrahan din eh. Sakit sa ulo, no? Anyway, so don't be a feminazi. Ito pa, last na lang sa mga babae ah. Kaya hindi kayo dapat maging feminist, ganito yan. Kala ang pinapalabas kasi nila, parang kampi kami sa inyo, itaas natin yung mga babae, girl power, yan. Pero actually, mayroon silang tinatanggal sa inyo. Tinatanggal kayo sa lugar na kung saan kayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Yun. Pag sabi, hindi ka pa nainggit sa mga lalaki, dapat ganun ka rin. O di lalo kayong renown. Inaalis yung tamang posisyon nyo na binigay ng Diyos sa inyo. Hindi kayo magiging masaya doon. Amen? Pag usahin nyo yung kung saan kayo nilagay ng Diyos dyan, maganda yan para sa inyo. Amen? Pastor, ikaw. Ganun din ako. May mga bagay ba na ngayon, kung meron akong sinasabi para sa sarili ko lang, hindi may point kayo. Pero point out nyo. Paano yung asawa nila lalaki, ginagawa na nga yung tapos mayroon kasi akong kilalang ganun. Okay, pabiktima, amen? Submit. Mahalin nyo, babae, submit. Yun na, mag-submit tayo lahat sa Diyos, amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita. Memory verse din namin to, Lord. Lalong mas magkaroon ng meaning habang nire-recite namin itong passages from 1 Peter 3. I pray na lalo sa mga kabataan, tanim sa amin to, Lord, ma-instill sa aming puso, Lord, na design nyo, Lord, ay the best. Walang papantay dyan, hindi kayo unjust. Kayo ay matalino at mapagmahal, matalino at magaling, maayos, at perfect ang inyong design. Makita namin yung sa inyong creation. Ganun din po, Lord, sa aming physical and mental and spiritual, Panginoon. Definitely, we can expect, Panginoon, na perfect to Lord. Meron man na naapektuhan dito ng feminist agenda, ay kayo po'y bigyan ng biyaya, Panginoon, maging matalino enough para ma-avoid dito, Lord. After that, kung kami po'y sold out na dito sa idea, of course, ng traditional family, maipasa din namin sa iba, di kayo mahiya, Panginoon, dahil wala naman dahil kayo salita, Panginoon. Kailangan po, Lord, laging bawat isa, as we follow you. Ang nakakainit, Panginoon, pagpalain nyo rin, mga ganda, fellowship namin, Panginoon, mamayang hapon, maging kasiyasiya din po, Panginoon, at pagpapala sa bawat isa. Ultimately, kayo po yung mataas. Yung nga po, Lord, kayong malati. In Jesus' name we pray. Amen.